Kabanata 4871. Siya iyon, sagot ni Harvey. Kung hindi siya sapat, pagkatapos ay tumawag. Kung hindi siya sapat, pagkatapos ay tawagan si Eliel. Sigurado akong ginagarantiyahan nila na hindi ako gagawa ng anumang bagay na walang ingat o lalaban sa pag-aresto sa anumang paraan. Paano ang tunog na iyon? O si Watson sa halip. Nagkibit balikat si Harvey. Si Inspector Braff at ang iba pang mga inspector ay mukhang nabigla. Hindi nila akalain na 3 lang pala ang pangalan ni Harvey sa mga taong madaling supilan sila ng ganyan. Alam ni Inspector Braff na may malalim na koneksyon si Harvey sa mga taong pinangalanan niya nang hindi man lang gumagawa ng anumang tawag sa telepono. Ano, hindi mo dala phone mo? Ngumiti si Harvey at kinuha ang phone niya. Bakit hindi ka nakikinig dito? Sampal, huminga ng malalim si Inspector Braff bago humakbang at hinampas ang telepono sa kamay ni Harvey. Wala akong pakialam kung sino ka, at wala akong pakialam kung sino ang sumusuporta sa iyo. Pero ako mismo ang huhuli sa hari kung kailangan ko. Walang sino man ang maaaring yerokan ang dignidad ng bansa. May oras pa kung sasama ka sa akin ngayon. Kung hindi, kailangan mong manatili sa likod ng mga rehas ng hindi bababa sa 1 dekada, na may lahat ng sagabal na ginagawa mo. Nagbago ang ekspresyon ni Mandy, hihilahin na sana niya ang kamay ni Harvey. Ang mga nakatataas ay mukhang madilim, na nag-aalala na lalala ang mga bagay. Kasalanan ng live-in na iyon ang lahat. Bakit hindi na lang siya mag-isip bago kumilos? Hindi lang siya mismo ang pumasok sa sitwasyon, kundi kinaladkad pa niya si CEO Zimmer dito. Nabuhayan ang loob ng karamihan nang makita ito. Kung tutusin, pinakaayaw nila ang mga magarbong prinsipe at mga young masters gaya ni Harvey. Wala nang hihigit pa sa isang mukhang mayabang na tulad niya na ihatid palabas ng lugar ng isang matuwid na inspector. Hamalakhak ang lalaki, at sinamaan ng tingin si Harvey. Malapit na akong matulog sa asawa mo para lang piyansahan ka, live-in son-in-law, anya. Bas again. Bago pa matapos magsalita ang lalaki, humakbang pasulong si Harvey at pinitik ang kabilang palso. Oh! Narinig ang hiyawan ng sakit, at nanginginig sa sakit ang lalaki. Hindi niya akalain na si Harvey ay maglalakas loob na baliin ang kanyang kamay sa harap ng mga inspector. Pero maya-maya lang, naputol ang ngiti niya. Ang kawalang ingat ni Harvey ang papatay sa kanya. Natigilan si Inspector Braff, pagkatapos ay sumabog sa galit. How dare you challenge the law, you bastard? Gusto mo bang mamatay? Sa sandaling ito, isang marangal na boses ang umalangaw mula sa likuran. Step down, Carmelo. Hindi mo ba alam na si Sir York ang tagapagligtas ng pamilya? Nahati ang mga tao sa kalahati, na nagpapakita ng isang inspector na may puting kamiseta na nakakrus ang kanyang mga braso. Siya ay walang iba kundi ang unang in-command ng Golden Sands Police Station, si Soren Braff mismo. Napabuntong hininga ang lahat nang makita ang isang prominenteng figure na lumalabas sa TV. Walang sino mang umasa na magkakaroon si Harvey ng ganoon kalakas na suporta na ganoon kadaling tumayo para sa kanya. Parang wala ng paraan para itaguyod ni Inspector Braff ang hustisya. Halos kasabay nito ang mga tunog ng magaan na pagpalakpak. Hindi ako naniniwala na ang pamilyang Braff ay may kabuuang kontrol sa Golden Sands, ngunit ngayon ay mayroon na ako. Isang inspector na may parehong puting kamiseta ang lumitaw, ito ay si Von Thompson. Si Von ay may aura ng isang mayamang playboy, ngunit ang kanyang puting uniforme ay nagpakita sa kanya na medyo nakakapresko. Higit sa lahat, ang badge sa kanyang balikat ay may isa pang linya kumpara kay Soren. Si Soren ay likas na tumingin sa ibabaw, at ang kanyang mukha ay nagdilim. Inspection Division ng Royal Police Station. Nagkatinginan ang lahat matapos marinig ang hindi pamilyar na pangalan. Ang mga inspector sa paligid ni Soren ay natauhan, ang kanilang mga ekspresyon ay agad na nagbago. Ang mga tao mula sa Inspection Division ay may makapangyarihang awtoridad. Ang dibisyon ay karaniwang mananatiling lubhang mahinahon. Ang kanilang pag-iral ay halos hindi alam. Gayunpaman, may karapatan silang pamahalaan ng mga direktor ng istasyon ng pulisya ng bawat lungsod.
Sa madaling salita, sila ang mas mataas na ops, na humihinga pababa sa leeg ng mga direktor. Magandang mata. Casual na inilabas ni Vaughn ang kanyang itim na kredensyal, at inihagis ito sa harap ni Soren. Buti naman at alam mo, Director Braff, para sa kapakanan ng iyong napakalaking negosyo ng pamilya at paggalang sa pamilya Thompson, bibigyan kita ng isang pagkakataon upang tabyusan ang iyong sarili. Kung gagawin mo ng maayos ang iyong gawain, isaalang-alang ang aking mga kredensyal na walang silbi. Ngunit kung hindi, kailangan kong ipatupad ang aking awtoridad. Naiintindihan mo ba ako? Ngumiti si Vaughn. Sa buong panahon, nanatili siyang mataas at makapangyarihan, at hindi man lang pinabayaan si Harvey ng isang sulyap. Ang mga miyembro ng pamilya ng lalaki ay tumawa sa tuwa, at kumbinsido na si Harvey ay tapos na. Kahit gaano kahanga-hanga si Soren ay, gaano man kaganda ang relasyon ni Harvey sa pamilyang Braff. Hindi kailanman sasalungat si Soren sa sinuman mula sa Royal Police Station. Hindi magtatagal, kukunin na ni Soren si Harvey. Si Soren ay umaapila pa kay Vaughn ng buong lakas upang tugunan ang sitwasyon. Nakahinga ng maluwag si Carmelo matapos ang sandaling pag-aalala. Sa kanyang puso, hustisya ang ibig sabihin ng lahat. Binalak ni Harvey na gamitin ang pamilya Braff para ipagmalaki ang kanyang lakas. Ang pagtatapos na ito ay karapat-dapat para sa isang lalaking tulad niya. Ang karamihan ay nasa sabik, at ang palabas sa harap ay mas nakakatuwa kaysa sa ibang pelikulang napanood nila. Pumwesto sa likod ni Vaughn si Maisie na naka-uniform din. Nakataas ang ilong niya kay Harvey. Tapos ka na, Harvey. Patuloy na sinisira ni Harvey ang mga plano ni Blaine. As a nobody, dapat namatay na lang siya. Ito ay isang kasalanan para sa kanya para mabuhay. Sumimangot si Soren, right as he was about to say something, nag-wave ng kamay si Harvey para pigilan siya. Ang Inspection Division ng Royal Police Station ay talagang nakakatakot, panimula ni Harvey, na mahinahong nakatingin kay Vaughn at sa iba pa. Sabi, magiging ganito rin ba kayong hindi makatwiran? Sa wakas ay tumingin si Vaughn kay Harvey, na puno ng panunuya at pangungutya ang kanyang mukha. Ako, hindi makatwiran. May mga biktima, mga testimonya, at isang patay na tao dito. Hindi sa banggitin, sinusubukan mong takasan ang sitwasyon gamit ang iyong mga koneksyon. Lahat ng mga singil na ito ay kasing linaw ng araw. At gayon paman, hindi ka lamang tumatanggi na aminin ang alinman sa kanila, ngunit inaakusahan mo rin ako na hindi makatwiran. Mas mayabang ka pa sa mga regular na prinsipe at young masters, di ba? Nagpout si Maisie, hindi na niya napigil ang kutsain si Harvey. Siya ay isang walang tao na nag-aakalang mayroon siya na kapangyarihang magpakitang gilas dahil sa pamilyang Braff, kung tutuusin. Hindi ba niya naiintindihan kung gaano siya kababa kumpara sa mga elite mula sa mga top-rated na lupon? Hindi sa banggitin, ang nangungunang mga lupon mula sa buong bansa, ay talagang kailangan niyang lumuhad sa mga taong iyon. Si Mandy ay likas na humakbang pasulong. Sir, magbabayad kami ayon sa mga regulasyon. Kami. Sampal. Tumahimik ka. Itinapat ni Vaughn ang likod ng palad sa mukha ni Mandy. Sinabi ko bang magsalita ka? Matapos makita ang magandang babae na nasampal sa mukha ng ganoon, hindi napigilan ni Maisie na magpakita ng tuwa. Alam niya kung paano nagtatrabaho si Vaughn. Hindi naman sa wala siyang pakialam para sa mga babaeng maluho tulad ni Mandy. Siya ay palaging isang maaasahang tao, dahil gusto niyang ibagsak si Harvey, siya ay kailangan ng may magandang dahilan para gawin ito. Sa ganoong paraan, walang sino man ang magsasabi ng kahit ano kahit na makakuha siya ng isang tao upang patayin si Harvey. Nagbago ang ekspresyon ni Soren. Inspector Vaughn, biktima si CEO Zimmer dito. How could you? Sampal. Itinaas ni Vaughn ang likod ng palad niya nang hindi napigilan. Sinabi ko bang magsalita ka? Isang subo ng dugo ang bumulwak sa bibig ni Soren, at napaatras siya ng ilang hakbang. Hinawakan siya ng ilang inspector mula sa likuran, na pinipigilan siyang mahulog. Si Vaughn ay tahasang ipinapakita ang kanyang pangingibabaw, at pinipigilan ang lahat ng kasama nito. Tapos na siya.
Tapos na si Harvey. Nagtinginan ang mga tao na may mahinang ngiti. Sa sobrang daming tao sa paligid, malinaw na pinaghandaan ni Vaughn ang malaking palabas na ito. Maging ang mukha ni Maren ay tuluyan ng nawala ng kulay, at gusto niya talagang tulungan si Harvey, pero hindi niya lang alam kung paano. Siguro dapat kong kunin ang aking ama, Sir York, sabi ni Soren. Ngumiti si Harvey, at pinigilan si Soren sa pagtawag. Humakbang siya at tumingin kay Vaughn ng mahinahon. Nang walang kailangang gawin si Vaughn, may ilang lalaking nakauniporme ang lumitaw mula sa likuran. Inilabas nila ang kanilang baril at itinutok sa ulo ni Harvey. Hindi sila magdadalawang isip na hilahin ang gatilyo kung susubukan ni Harvey na lumaban. Walang ibang laman ang mukha ni Maisie kundi pangungutya. Ano ang gagawin ng isang talunan sa ganitong sitwasyon? Ano ang magagawa niya maliban sa lumuhod? So what kung magaling siyang makipaglaban? Paano kung mayroon siyang toneladang koneksyon? Ang mga taong tulad ni Vaughn ay may mga paraan upang kunin ang isang tao kung talagang gusto niya, gayunpaman. I'm curious. Hindi pinansin ni Harvey ang mga baril na nakatutok sa kanya, at tinitigan si Vaughn. Ikaw ba ang naghanda nitong palabas para sa akin? O si Blaine ang gumawa nito? Pinikit ni Vaughn ang kanyang mga mata, at hindi niya akalain na ganoon pala ang sasabihin ni Harvey. Bakit ka nagtatanong? Kung ginagawa ito ni Blaine, mababa ang tingin ko sa kanya ngayon, sabi ni Harvey. Ngunit kung ginawa mo ito, kung gayon ang ginawa mo ay maganda para sa isang tao na nakatakdang manatiling mababa. Ganun pa man, masyado kang makitid. No wonder na wala kang laban kay Hector. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Vo. Kilala mo si Hector. Si Hector ang pinakamatandang young master ng pamilya Thompson at ang nakatadhana na tagapagmana. Natural, siya ang pinakamalaking karibal kay Vaughn. Kung si Harvey ay may koneksyon kay Hector, si Vaughn ay lalaban sa isang taong hindi niya dapat. Matapos makita ang iniisip ni Vaughn, ngumiti si Harvey. Huwag kang mag-alala. Kung talagang makakalaban mo ako, malamang ay walang gagawin si Hector sa iyo. Baka magpasalamat pa siya sa iyo para dito. Nakakahiya na hindi mo kaya. Sa paghuhusga sa iyong mukha, dapat ikaw mismo ang nagplano para sa lahat ng ito, hindi ba? Hindi mo ba tinawagan si Blaine noon pa? Paano mo ipapaliwanag sa kanya kung ikaw ang makakatanggap sa halip ay tinapakan dito? How dare you still act so high and mighty now, you bastard? Sigaw ni Maisie. Siya ay nagalit. Sa tingin mo hahayaan ka na lang namin pagkatapos mong itakbo ang bibig mo ng ganyan. Anong biro? Mangarap ka. Hindi mo na siya kailangang kausapin, young Master Vaughn. Itapon mo siya sa likod ng mga rehas. Tingnan kung sino sa atin ang magkakaroon ng huling tawa. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Magsasalita pa lang sana siya, nang maghiwa-hiwalay na naman ang mga tao. Isang grupo ng matataas na espiritu ang nagpakita. Ang mga tao mula sa Royal Police Station ay humakbang pasulong, ngunit agad na itinulak ng mga bantay na papasok sa mga suit. Napasulyap si Vaughn, at sumimangot ang mga labi niya. Naroon si Amora mula sa pamilya Foster. Nakasuot siya ng Givenchy haute couture na damit, mukhang matikas at kaakit-akit. Nakahawak ang maganda niyang mahabang binti ng atensyon sa bawat hakbang niya. Nagpakita siya ng pangingibabaw, na pinipigilan ng sinuman na lumapit. Maging si Maisie, na isang magandang babae mismo, ay parang isang ugly duckling habang nakatayo sa harap ni Amora. Ang mga tingin ni Amora ay napuno ng pag-aalala at gulat. Kahit na si Vaughn, na isang mabangis na lalaki, ay hindi maglalakas loob na baliwalain siya. Miss Amora, lumapit si Maisie para batiin din siya. What brings you here, Miss Amora? Tumango si Amora sa dalawa. Naglalakad papunta sa harapan, na nakasimangot siya. Masasabi niyang mahirap ang sitwasyon. Matapos makita ang bakas ng palad sa mukha ni Soren, napagtanto niyang may malaking sigalot ang nagaganap. Nagsalita si Maisie na nakapout. Lubos na sinira ni Harvey ang mga plano ni Young Master John, at kinuha si Nameless sa proseso. Narito kami upang kunin siya pabalik at magkaroon ng maganda, at mahabang pakikipagkwentuhan sa kanya.
Hindi napigilan ni Vaughn na umikot ang mga mata at insultuhan ng palihim si Maisie. May mga bagay na hindi masabi. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon na ang kalaban na makaganti. Ito ang dahilan kung bakit mas pinili niya si Kensley kaysa kay Maisie noong una. Si Maisie ay maganda at may magandang figura, ngunit hindi niya ginagamit ang kanyang utak, kahit isang beses. Kung kaladkarin niya si Vaughn pababa ng bus, hindi niya alam kung ano ang mangyari. Huwag mo siyang pakinggan, Miss Amora. Inayos ni Vaughn ang kanyang uniforme. Naparito ako upang lutisin ang isang kaso para sa Royal Police Station. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4875. Kakatanggap lang namin ng report. Ang kumpanya ng asawa ni Harvey ay may patay na manggagawa. Ang pamilya ng manggagawa ay humingi ng kabayaran, ngunit si Harvey ay nabali ang dalawang kamay ng isang miyembro ng pamilya. Ang first in command ng Golden Sands Police Station ay malamang na pinuprotektahan din ang sospek. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya kaming kunin ang sospek, at ibalik ang hustisya sa bansa at lungsod. Dinig na dinig ng karamihan ang sinabi ni Vaughn. Nagpalakpakan silang lahat at naghiyawan para sa kanyang matuwid na kahulugan ng hustisya. Tumingin si Vaughn ng malalim sa mga mata ni Amora. May business po ba kayo dito, Miss Amora? Matalim na tiningnan ni Amora si Harvey, at hinuhusgahan ang sitwasyon sa impormasyong nakuha niya. Mayabang lang si Harvey, hindi lamang siya sumalungat sa kanya, ngunit hindi man lang siya nagpakita ng kaunting paggalang sa Thompson family at ang John family, bukod sa marami pang iba. Siyempre, ito ay isang magandang bagay para kay Amora. Mas madali para sa kanya na manipulahin si Harvey sa ganitong paraan. Ang kanyang mga alalahanin ay agad na nawala, at lumitaw ang mapaglarong ekspresyon. Naisip niya na maaaring kailanganin niyang magmakmak sa harap ni Harvey sa puntong ito. Ngunit sa kaguluhang nangyayari, maaaring hindi na iyon ang kaso. Walang balak na itago si Amora, at walang pag-aalinlangan na nagsalita. Ang aking ama ay nahuli ng isang sumpa kamakailan, kaya humingi ako ng tulong kay Harvey. Natural na hindi niya isisiwalat ang katotohanang halos na paralisado na si Brian kaninang umaga. Maldito si Mr. Brian. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Vaughn. Ang pamilya Foster ay isa sa nangungunang 10 pamilya, Miss Amora. Dapat ay sapat na madaling makahanap ng isang disenteng eksperto sa geomancy. Hindi dapat mahirap kumuha ng isang tao mula sa bahay ng mga pari para sa iyo, tama ba? Bakit ka hihingi ng conman na ganito para tulungan ka? Alam ni Vaughn na may geomancy shop si Harvey, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit titingalain ng pamilya Foster ng ganun si Harvey. Baka may talent talaga ang lalaki. Ang kalagayan ng aking ama ay hindi mahirap, ngunit ito ay medyo espesyal, sabi ni Amora. Ang bahay ng mga pari ay mapagmataas na tao. Baka hindi sila tumulong sa isang bagay na walang kabuluhan. At saka, ito ay masyadong isang abala. Narinig ko na si Harvey ay sapat na upang harapin ang mga ganoong bagay. Kaya ako humingi ng tulong sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ni Vaughn at Maisie matapos marinig ang sinabi ni Amora. Kailangang igalang ang pamilyang Foster. Mas mataas sila kumpara sa pamilya Braff. Sila ay kabilang sa tuktok ng 10 pamilya kung tutuusin. Sa katayuan ni Brian, ang maliliit na fries na tulad nila ay hindi na manggahas na magdulot ng anumang gulo. Gayunpaman, magagalit si Vaughn kung bibitawan si Harvey ng ganoon kadali. Inisip niya ang lahat at pinlano niya ang buong eksena. Paanong hindi siya magagalit? Sabi na, si Master York dito ay isang kilalang tao. Ilang beses na akong humingi ng tulong sa kanya pero tumanggi siya. Matagal nang napansin ni Amora si Vaughn at ang kanyang mga kasama sa pagpapahayag. Wala siyang balak gawin ang mga ito ng pabor. Hindi ko alam kung maimbitahan ko rin siya sa panahong ito. Bakit hindi mo ako tulungan, young Master Vaughn? Nakahinga ng maluwag sina Vaughn Thompson at Maisie Xavier matapos marinig ang mga salita ni Amora Foster.
Kung talagang may suporta si Harvey York kay Amora, hindi sila maglalakas loob na maglagay ng daliri sa kanya. Ngunit dahil siya ay hindi nasisiyahan kay Harvey at nagkaroon ng napakalaking salungatan. Ang mga bagay ay mas madali. Ang kailangan lang nilang gawin ay ilayo si Harvey pagkatapos niyang harapin ang sumpa. Pipigilan lang nilang tanungin si Harvey para magpakita ng respeto kay Amora. Iyon ay sinabi, si Harvey ay walang pagpipilian ngunit upang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng mga rehas. Curious na tumingin si Harvey kay Amora. Batay sa kanyang paghatol, dapat ay nasa bingit ng pagkaparalisa si Brian Foster. Si Amora ay malamang na magsusamamo sa harap niya pagkatapos sumugod dito. Malamang na ganito ang ginagawa niya para mas ulit ang sitwasyon ni Harvey. Ito ay isang makatwirang hakbang. Napakatalino din nito. Makakatulong kung ito ay sa ibang pagkakataon. Nakakahiya naman na si Harvey ang pakay niya. Sumama ka sa akin para alisin ang sumpa ng tatay ko, Harvey. Isang mapagpasyang ngiti ang ipinakita ni Amora na para bang binibigyan ng pagkakataon si Harvey. Kung magtagumpay ka, magsusumamo ako sa Royal Police Station para sa iyo. Siyempre, hindi gaanong dinala ang mga timbang ng salitang iyon sa unang lugar. Pagkatapos ng lahat, ang pagsusumamo ay maaaring agad na tanggihan ng kabilang panig. Ang kailangan lang sabihin ng Royal Police Station ay hindi para tanggalin si Harvey. Hindi rin masisisi ang pamilyang Foster dito. Higit sa lahat, hindi kumalat ang balita ng pagkaparalisa ni Brian sa pagkamatay ni Harvey. Ito ay kapaki-pakinabang para sa pamilya. Magarbong tingin ang ipinakita ni Amora, at kalmadong naghihintay na lumuhad si Harvey. Ang kanyang sekretarya na si Charles ay nagpapakita rin ng masiglang ekspresyon. Masaya niyang pinagmamasdan si Harvey, iniisip ang kaawa-awang tanawin sa kanya na desperadong sinusubukang mabuhay. 2 beses ko nang sinabi sa iyo, Amora, sagot ni Harvey. Sa huling pagkakataon sasabihin ko na ito sa iyo. Kaya kung iligtas ang iyong ama, lumuhad ka sa harap ng Fortune Hall sa loob ng 3 araw. Wala ka ng maraming oras, mas mahusay mong kunin ang bilis. Hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon kung hindi. Agad na nagyelo ang kapaligiran. Walang nag-iisip na si Harvey ay maglalakas loob na sabihin ang mga salitang iyon sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Napangisi si Maisie bago nagpakita ng malamig na ngiti. Mapalad ka na sa pagkakataong magamot dito si Mr. Brian, Harvey. At andito ka pa na nagpapakatanga. May death wish ka ba o ano? Hamalakhak si Vaughn. Siya ay naguguluhan sa pagsisikap ni Harvey na hanapin ang kanyang kamatayan. Kahit sino ay mapapahanga sa isang lalaking walang takot na tulad nito. Gusto mo lumuhad ako ng 3 araw. Naka-cross arms si Amora nang humakbang siya. Hindi mo ba alam kung anong sitwasyon mo, Harvey? Sabi niya habang nakapikit ang mga magagandang mata niya. Assault, resisting arrest, at obstruction of justice. Alinman sa mga paratang na ito ay sapat na para manatili ka sa likod ng mga rehas ng hindi bababa sa 1 dekada. Kung wala ang tulong ko, baka mapatay ka rin. At nandito ka pa nagpapakita sa harapan ko. Karapat-dapat ka pa ba niyan? Nag-cross arm si Amora Foster na may mataas at makapangyarihang tingin. Dapat mas alam mo kung kailangan mo ng tulong ko o hindi. Pero tandaan mo, hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Naturally, napakaraming bastos na tao ang nakita ni Amora sa kanyang buhay. Sabi nga, kadalasan ay dinudurog niya ang maliliit na fries at pinapaalis niya ang kanilang pagmamalaki sa kanyang panggigipit mag-isa. Tiwala si Amora na madali niyang makokontrol si Harvey. Kung hindi dahil sa maldito ang kanyang ama, napaluhod na sana si Amora kay Harvey. Naniniwala akong hihintayin mo pa rin ako pagkatapos nito. Luluhod ka, sa totoo lang. Tapos muli, kailangan kong itaas ang presyo kung mangyayari iyon. Mapapaluhod ka ng buong 4 na araw. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Amora. Talagang hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita si kamatayan, ha? Malamig niyang bulalas habang nakatitig kay Harvey. Hindi mo ba gets? Wala kang ibang pagpipilian kundi ang mamatay pagkatapos na mapalampas ang pagkakataong ito.
I'm giving you 10 minutes to think this through. Bumalik ka sa akin kapag handa ka na. Kalmadong pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri. I don't need it. Kaya ko na kayong sagutin ngayon. Kung hindi ka luluhod, hindi ko ililigtas ang iyong ama. Agad na inilabas ni Von Thompson ang kanyang baril bago tinanggal ang safety lock. You don't get a choice, Harvey, bulalas niya habang pinipihit ang barrels ng kanyang baril. Kapag tumanggi ka, papatayin kita dito. Anumang mga paratang mo ay sapat na para papatayin kita. Tungkol sa iyong asawa, dahil may namatay na para sa kanyang kumpanya, kailangan din niyang bayaran ang presyo bilang CEO. Napakabangis ni Von. Kailangan mo man lang ng patunay para sa mga claim na iyon, Inspector Von. Kung walang patunay, natatakot ako na baka ipahiya mo ang sarili mo, mahinahong sagot ni Harvey. O sinasabi mo ba na bilang miyembro ng Royal Police Force, pinaplano mo akong kunin ng walang pakialam? Natawa si Von dahil sa galit nang ituro niya ang kama na may puting tela. Nandito na ang bangkay, pero inaakusahan mo ako na walang ebidensya. Patay. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey bago naglakad patungo sa tinatawag na bangkay. Pagkatapos ay hinampas niya ang dibdib nito at sinundot mismo sa tiyan. Ang taong dapat ay patay na ay biglang gumawa ng kakaibang tunog. Kasabay nito, biglang lumitaw ang mga karayom sa buong noo ng tao. Nang hilahin ni Harvey ang isa sa kanila, ay walang tigil ang pag-ubo ng tao. Ginawa mong bangkay ang matandang lalaki gamit ang lihim na pamamaraan ng corpse walker para e-frame ang asawa ko. At tinatawag mo pa itong patunay. Isang mapaglarong ngiti ang ipinakita ni Harvey. Natahimik ang karamihan. Walang makapaniwala sa tanawing nasa harapan nila nang makita nila ang lalaking umuubo ng marahas sa kama. Hindi nila akalain na magkakaroon pa ng pagkakataon na mabuhay muli ang lalaki. Pero tama si Harvey. Dahil buhay ang lalaki, anong karapatan ni Von na kunin si Harvey? Ang Inspection Division ay may karapatan na pangasiwaan ang pulisya, ngunit maaari rin tayong magsampa ng mga reklamo, sabi niya. Malamig si Soren Braff. Mas mabuting bigyang pansin ang ebidensya. Nagbago ang ekspresyon ni Von Thompson matapos marinig ang mga salita ni Soren Braff. Kung wala si Soren, magagawa niya ang anumang gusto niya. Ngunit dahil hindi iyon ang kaso, kailangan niyang sumunod sa mga patakaran. Walang pagdadalawang isip, huminga ng malalim si Von bago siya nagpakita ng malalim na tingin ng tumingin kay Harvey York. Dahil hindi patay ang lalaki, ang iyong asawa ay maaaring dumaan na lamang sa proseso ng sibil. Pero walang duda na nasaktan mo ang isang lalaki. Nakikita ng lahat ng tao sa paligid yan. Huwag mo nang subukang tanggihan yan. Mabilis na ikanaway ni Von ang kanyang kamay, natatakot na baka marami pang pagbabago sa sitwasyon. Dalhin mo siya. Anong ibig mong sabihin dyan? Mukha namang kalmado si Harvey. Sino ang nasaktan ko? Saan mo nakita? Agad na binuhat ni Von ang malakas na lalaki habang humahagulgol ito sa sakit. Nandito siya. Bulag ka ba o ano? Bulalas niya sabay turo sa mga kamay ng lalaki. Hinatak ni Harvey ang mga kamay ng lalaki bago ito inikat. Agad namang nabigla ang lalaki. Ang mga bali na kamay ay nabawi ng ganoon. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi siya maglakas loob matapos siyang titigan ni Harvey. Ito ay sapat na upang ipakita ang napakalawak na katayuan ni Harvey para makita niya ang mga panlilinlang ng corpse walker at ibalik ang kamay ng tao ng madali. Wala silang ibang mapagpipilian kundi ang etikum ang kanilang mga bibig maliban na lamang kung nais nilang magdulot ng higit na gulo sa kanilang sarili. Walang nasaktan. Paano mo ako aarestuhin ngayon? Ako ba ay lumalaban sa pag-aresto? Paano kaya? Para saan ako hinuhuli? Nagpakita ng mapaglarong tingin si Harvey. Si Von ay patuloy na nagbabago ng mga ekspresyon nang makita ang paningin. Siya ay dumating dito na puno ng matuwid na galit. Gayunpaman, walang biktima, at wala ring namatay na tao. Natural na walang mga singil para iwasan ni Harvey dahil iyon ang kaso. Tamad na tamad sina Maisie Xavier at Carmelo Braff. Maging si Amora Foster ay hindi inaasahan na makakaalis si Harvey sa sitwasyon sa ganoong paraan.
Isang buntong hininga ang pinakawala ni Mandy Zimmer. Nakahinga rin ng maluwag ang mga nakatataas. Hanggat walang patay na tao, ang halaga ng kabayaran ay hindi makakaapekto sa mas malaking larawan. Hindi rin tanga ang mga tao dito. Masasabi ng lahat na ito ay isang detalyadong pamamaraan. Sa puntong ito, ang sitwasyon ay malapit ng iwanang hindi nalutas. I underestimated you. Ang galing mo naman, di ba? Tumingin ng malalim si Vaughn sa mga mata ni Harvey. Matapos maranasan ang kanyang unang pagkatalo laban kay Harvey, labis siyang nagalit. Kung gayon, magkakaroon ng maraming pagkakataon para sa atin na magkalaban. Aaminin ko na talo ako, pero marami tayong oras. Balang araw, dudurugin kita ng sarili kong mga kamay. Pagkatapos, ikanaway ni Vaughn ang kanyang kamay bago tumalikod. Aalis na kami. Si Maisie at ang mga inspector ay may sama ng loob na sumunod kay Vaughn. Napuno ng gulat si Amora bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Na-offend na niya si Harvey. Imposibleng humingi ng tulong sa kanya sa puntong ito. Makakahanap lang siya ng ibang paraan. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Nang akala ng lahat ay tapos na ang lahat, biglang humakbang si Harvey bago nagsalita. Bumalot sa buong lugar ang mabangis na aura. Si Harvey York, na tila ordinaryo dati, ay may ibang aura na mas nangingibabaw kaysa kay Von Thompson at sa iba pa. Nagulat ang mga tao nang tumingin sila kay Harvey. Anuman ang kaso, ang sitwasyon ay dapat na natapos na ngayon. Anong iniisip ni Harvey? Sinisikap ba niyang bumawi kay Young Master Vaughn? May karapatan ba siya? Si Vaughn, na nauna na ng ilang hakbang, ay lumingon sa likod na nakakunot ang noo. Harvey, you got lucky. Inamin ko ang pagkatalo. Dapat muna nating tapusin ang mga bagay dito sa ngayon. What? Are you asking for a fair statement or something? Naka-cross arms si Harvey habang kalmadong humakbang pasulong. So, alam mo na. Bakit hindi tayo mag-usap kung ganoon? How are you planning to give me the statement? Baliin mo ba ang braso at binti mo? O handa ka ring lumuhad sa harap ng Fortune Hall para sa 3 araw? Magiliw na tingin ang ibinigay ni Harvey, nakitang-kita sa kanyang mga mata ang layunin ng papatay ng tao. Agad namang nagpalit ng ekspresyon si Vaughn at ang iba. Sino sila? Ang Inspection Division ng Royal Police Station. Binigyan sila ng batas na kumilos ng walang paunang pag-aproba. Magagawa nila ang anumang gusto nila. At gayon pa man ay hinihingi ni Harvey ang kanilang paghingi ng tawad. Anong biro? Natigilan si Soren Braff bago nagpakita ng isang mahinang ngiti. Tama siya tungkol kay Harvey, kung tutuusin. Walang ordinaryong tao ang magkakaroon ng ganoong kakayahan at estado ng pag-iisip. Gaano ka kamangmang, Harvey? Mukhang malamig si Maisie Xavier. Ang iyong mga kamay ay nagpapakita ng iyong talento, ngunit huwag kalimutan. Pinapabayaan ka lang namin para sa kapakanan ng batas. Mas mabuting tumayo ka habang kaya mo pa, kung hindi, ito ay magiging talagang pangit sa lalong madaling panahon. Malinaw na hinamak ni Maisie si Harvey. Pumunta siya dito para lang panoorin itong gumawa ng kalokohan. Ngunit hindi niya inaasahan na makakawala siya sa kulot ng walang labis na pagsisikap, lubos na nakakahiya kay Vaughn at sa kanya sa proseso. Napuno ng sama ng loob si Maisie dahil dito. Hindi matanggap ng mayabang na babae ang ganoong kahihinatnan. Matapos makitang kausap ni Harvey si Vaughn, likas siyang nagalit. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay isang maliit na pritong nagsasamantala sa sitwasyon. Ibinigay na niya ang kanyang paggalang sa pamilya Braff sa pamamagitan ng hindi pagkontra kay Harvey. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang ipakita ang kanyang lakas kahit noon pa man. May death wish ba siya o ano? Tumayo ako habang kaya ko pa. Sa tingin mo may karapatan ka bang magsabi ng ganyan? Napapikit si Harvey. Ito ay ligtas na sabihin na si Maisie ay masyadong mapagmataas. Hindi ba? Malamig na sagot ni Maisie. You're just a lowlife. How dare you talk to me like that? Naiintindihan mo ba kung anong kahihinatnan ang kailangan mong pasanin para sabihin yan? Tumahimik ka. Bulalas ni Harvey. Hindi na siya mapakali na kausapin si Maisie. Ikaw,
Si Maisie ay nasa bingit ng pag-ubo ng dugo. Ito ang unang pagkakataon na tretuhin siya ng ganito. Dahil hindi ka pipili, ako na ang gagawa para sa iyo, sabi ni Harvey habang kalmadong nakatingin kay Vaughn. Kabanata 4880. Ang mga taong tulad mo ay tiyak na magiging abala. Hindi ka magkakaroon ng oras upang lumuhod sa labas ng Fortune Hall. Kung ganoon, magnegosyo na lang tayo. Baliin mo ang kamay at paa mo. I'll let you go after that. Kalmadong ngumiti si Harvey York nang hindi nagbibigay ng anumang puwang para sa mga negosasyon. May gustong sabihin si Mandy Zimmer, ngunit napabuntong hininga na lamang siya sa huli. Sa tingin mo ba matatakot mo ako sa mga ganyang trick, Harvey? Sa tingin mo ba wala akong magagawa sa iyo? Sinamaan ng tingin ni Von Thompson si Harvey. I just let you off the hook since we're all playing within the rules. Nirerespeto ko lang ang pamilya Braff. Sa tingin mo kaya mo pa bang tumayo dito kung hindi yun? Kung wala akong pakialam doon, patay ka na sana. Naririnig mo ba ako? Mula sa impormasyong nakalap ni Vaughn, nag-iisang kinuha ni Harvey ang lahat ng mga eksperto ni Nameless. Ngunit sa kanyang mga mata, ang isang lalaking tulad ni Harvey ay hindi pa rin makakalaban ng baril. Walang paraan na siya ay mas mabilis kaysa sa isang bala. Mas mabisa lang ang mga baril. Hindi rin mahalaga ang saklaw. Hindi ito biro. Si Vaughn ay hindi naniniwala na si Harvey ay maglalakas loob na maglagay ng isang daliri sa kanya. Hindi ako naniniwala sa iyo kaya binibigyan kita ng chance. Tinuro ni Harvey ang noo niya. Halika, subukan mo ako. Kung papatayin mo ako dito, so be it. Ngunit kung hindi, pagkatapos ay kailangan mong magdusa sa halip. Gusto mo bang mamatay o ano, bastard ka? Umungol sa galit si Vaughn nang hilahin niya ang gatilyo patungo sa noo ni Harvey. Kusang tinakpan ni Mandy ang kanyang bibig. Sisigaw na sana siya pero walang boses na lumalabas. Natigilan si Amora Foster. Gusto niyang pigilan si Vaughn na pumatay ng sinuman, ngunit huli na siya. Kung papatayin si Harvey, maaalis lang si Vaughn sa kanyang posisyon. Matapos magtago ng 1 o 2 taon, nasa ibang lugar pa rin siya sa mataas na posisyon. Sabi nga, walang makakaalala sa isang walang katulad ni Harvey pagkatapos ng kanyang kamatayan. Lahat ay naaawa nang tumingin kay Harvey. Si Soren Braff lang ang nanatiling kalmado. Alam niya kung gaano kahanga-hanga si Harvey. Malinaw na mayroon siyang mga dahilan para gawin ito ng ganito. Clack! Ang firing pin ay gumagawa ng kakaibang ingay sa isang kisap mata, na nagpapalamig sa lahat. May scalpel si Harvey na nakadikit sa pin ng walang nakakaalam. Ang pin ay malapit nang tumama sa likod ng bala, ngunit hindi ito nangyari. Clack! 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 Patuloy na hinila ni Vaughn ang gatilyo ngunit walang epekto. Sa kanyang mga mata, ang kanyang pinakamakapangyarihang baril ay lubos na nabasag. So, hindi mo ako kayang patayin. Humakbang si Harvey bago sinipa si Vaughn sa lupa. Since that's the case, I'll come for you instead. Bas again.